yung mga alam nila. Madam Secretary, do you confirm this? No? They've given us so much information already, but as to whether or not these are complete, is the whole thing, only they would know. Okay. So, on that point, Madam Secretary, because there are other scams also involved. No, they may have given complete information on a certain, for example, sa PDAF scam, they already exhausted and told you kung sinong congressman at senators. But that doesn't mean that they do not know another thing, katulad nitong Malampaya, iba namang investigasyon ito. Tama po ba? Is that what you're telling us? Yes, Your Honor, although the Malampaya, more or less, ay marami na ho silang sinabi sa amin, and that's why nga po, magpa-file na rin po kami ng kaso on that. A final question lang, Benhart, tsaka sa ibang mga whistleblowers. Pakilinaw lang sa amin kasi hindi malinaw sa publiko or at least sa amin, no? Paano ba nangyari na naging whistleblowers kayo? Ano yung sinimulan ng away ninyo ni Miss Napoles? Or ikaw lang ba nauna tapos sumunod yung iba? Or pakisalaysay lang sa amin kasi, you know, pag whistleblower ka, ibig sabihin part ka nito. Kaya kanina tinanong kay Ma'am Sunyas, Ma'am, hindi mo ba alam masama yung ginagawa? You were honest enough to say na alam kong may overpricing, may kaso eh. Benhar last time was honest to say na, you know, at one point, I reflected at malito, etc. No? So I mean, that's part of being a whistleblower. You're part of it. Di ba? Maraming nakukulong, nakasama nila sa racket, and then nagbago ng isip, na kinonsensya at sinabi yung totoo. No? Pero minsan, hindi rin ganun ka-noble o ka-moral ang dahilan kung bakit nag-away. And as long as you tell the truth, that's the truth. No? So Benhar, can you tell us and the public, no, ano ba nangyari? Paano ka naging whistleblower? At paano kayo nag-away? At ano nangyari talaga? Tinanong na po ako ni Senadora Grace po nung last time, ano bang pinag-umpisahan. So, nung December Ba't na ikaw po, lang yon, hindi na yung iba? yes po, wala po. Tapos nung meeting kasi, 'di ba sir, dahil po pinagkatiwalaan niya kami mga seniors. So may contacts ho kami sa mga lawmakers. Meron din kami contacts sa mga chief of staffs. So ang nangyayari, nung nabasa niya kasi po yung cellphone, doon siya nag-umpisa kasi akala niya po nagra-racket, Okay. gumagawa po ng So- transaction. So akala niya, sumosolo ka na. Yes po. At Yun ang- akala niya, yung isang chief of staff ay gagawa na rin ng sariling NGO at kinukuha ka. Yes. Okay, sino yung chief of staff na yun? Ang alin po? Sabi mo, Hindi, may ibig ko mga- sabihin po sir, yung mga chief of staff. Sino nga yung mga yun? Nabanggit na naman yung iba sa affidavits, di ba? Nakasuhan na yung iba. Kasi gusto ko lang Opo, i-confirm yung narinig ko eh. Yung oh, nakasuhan po. Sino na yun? So, si Miss Pauline Labayen, si Attorney Richard Cambe, kasi yun lang po yung ano eh, sa And si attorney, si Gigi Reyes po, hindi ko Okay. siya po nakausap. hindi mo siya nakausap. Hindi So po. hindi Sorry sir, once lang po kami nag-usap tungkol po yun sa Cohen diet. diet. Okay. Effective ba? Hindi ko po. Okay. Sino yung pinagbibintangan na meron kayong sariling transaksyon? Sino sa mga chief of staff? Or sino sa mga nabanggit mo? Nagduda po kasi si Miss Napoles, akala niya po ako at saka si Miss Catherine May Santos. Ay gumagawa na ng sarili? Yes po. Kasi tama ba, mas malaki kasi ang kinikita ni Ms. Napoles kaso sa mga legislators. Opo. 'Di ba? Dahil ang legislator, bagamat 50% nung sa kanila lang. Opo. So kung si legislator A 100 million, 50% doon is kung 100 million, 50 million. 50 million. Mas malit kay Ms. Napoles dahil sa 100 million, 35%, 35 million. Yes po. Pero kung 5 yung legislator niya, Di, 5 times 35 yon. yes po. 'Di ba? So 165. Kaya mas malaki sa kanya. Opo. Kaya kung ikaw ay hihiwalay at magraraket kasama nung iba, malaki mawawala sa kanya. Hindi ko po alam kung ano yung Maagawan mo siya. yun yung pinag-iisipan niya. Actually, sir, kilala naman namin si Madam ganun eh. Kasi lahat po yung mga dating naging ahente at naging empleyado niya na umalis sa kanya, ganun po ang pinagbibintangan niya. Ganun po ang yun po ang suspecha niya na kino-compete siya kasi po granting na marunong na yung So selosa siya sa negosyo Yes po. or sa pera. Opo. Okay, and ikaw naman na-offend ka dahil doon.
Opo, nagalit ako. Anong reason niya? Bakit niya ako dinitain? Tapos ina-accuse niya na ako yung transaction ko po daw sa DA. Yung fina-follow up ko po sa DA was yung backlog ng PDAF. And other than that, yung inutusan niya sa akin, yung mga hiningi po ng pondo, yung organic farming Sige. fund na yun. Marami pa magtatanong, so ito na lang yung last. Doon sa mga kinasuhan, Po. meron pa ba sa PDAF, hindi sa Malampaya, Opo. may nakita ka ba na pinili nung DOJ o NBI na sinabi nyo tapos hindi namang kinasuhan? Wala po. Kasi po nung nilatag po namin lahat sa kanila, kailangan po ang sabi po kasi ni Attorney Levito Baligod sa amin, kailangan mag-stand po yan sa korte, hindi po basta-basta So basta sabihin lang. hindi selective, hindi po. namimili lang. Hindi po. Bakit pag ang senador ang nag-iimbestiga, gusto niya nababanggit parati pangalan niya? Pero pag siya iniimbestigahan, ayaw niya nababanggit pangalan niya. Hindi ko. Hindi mo rin alam. Thank you, Mr. Chairman. Okay, thank you, Senator Alan Cayetano. The next would be Senator Grace po. Thank you, Mr. Chair. Sa muli, magandang hapon sa inyo na nandito at maraming salamat din sa inyong pagdalo. Gusto ko lang malaman, meron kasing isang katulong na kasamahan ninyo na nakakulong ngayon. Narinig ko sa news, si Cadalina, ang